balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Nagbabalik kang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz sa Angeles. Hey. Excited. So, pwede mo pag-usapan yung RA? Yung RA 11961, pinirmahan ng Pangulo. Okay. Recently. Kung hindi ako nagkakamali kagabi. Which is an act strengthening the conservation and protection of Philippine cultural heritage through cultural mapping and enhanced cultural heritage education program. Ito na naman tayo. We're going to talk about yung mga agencies. Amending for the purpose RA 10066, otherwise known as the National Cultural Heritage Act. I'm happy about this law because, you know, I always worry na yung Heritage Act which enforces yung rules and which designates important cultural property, national cultural treasures, etc. Prescribes against the renaming of streets and other sites. against. Against. Kasi madalas yan eh. Kailangan NHCP ay mag-approve. So at usually approve nila kung may significance yung change of name ng kalye. Kaway-kawayan niyo yung Fernando po Jr. Okay. Yung do you know that stasyon pala, yung stasyon ng tren. And ako may theory ako. Ako yung naglagay niyan nung dinraft namin yung batas, and it's maintained by the new law that even Congress should first seek or at least consult with the NHCP before they legislate a change of name. Yung ba nag-consultation ba yan? I have So at any rate, ang ginagawa nito ay dinadagdagan yung National Cultural Heritage Act. Ginagawang yung nire-require na yung cultural mapping at nag-create ng division sa NCCA on cultural mapping. At ni-reiterate dito yung requirement na ang mga LGUs should maintain lists of their heritage. Not just heritage sites, heritage. Kasi meron tangible, may intangible, may movable, may immovable. So, you must, kung hindi ka pa nakaka-upgrade ng list or your list is very small or you don't have a list at all, which means that you're in danger, yung mayors and other officials are in danger of having administrative cases or criminal cases filed against them. You get magpapa-cultural mapping kayo. So what is cultural mapping? Yun ay yung mga LGU to Yes. Okay. So sa isang buong municipality or city, mag-iimbentaryo yung mga dalubhasa sa kultura para mailista yung mga heritage sites, customs, mythology, etc. Yes. Mga reiteration ito ng previous. I like what I'm hearing so far. I'm just seeing how the LGU can they'll have to hire. The NCCA can accredit. Hindi sila pwedeng talubhasa. Si hindi pwede. Si Paring Ingo. Local historian na napulot lang namin dyan sa tabi. Biglang naging local historian. Yan. So, i-require na para pag gumawa rin ng listahan, ito kasi, yung requirement ng cultural mapping ensures na ang gagawa nga ng mapping ay, ay nadaan sa NCCA. So, your list, the municipal's list has to be forwarded to the NCCA and other cultural institutions. So, no, I'm very happy with this. And I'm glad na yung presidente pinirmahan niya kahit. I love it. Pero may mga may mga nakikita ako that will require either coordination or mag-usap with the legislature on how to make this work. Halimbawa, meron ditong requirement sa education na ituro ang tungkol sa heritage. In fact, ang ating convention with UNESCO and the World Heritage Council requires na yung localities kung saan may World Heritage sites ay itinuturo yung tungkol dun sa mga sites na yon. So how will this fit in now with the new and revised curriculum of the DepEd? Masasama ba yan dun sa mape nila and so on? Nasa batas ba na bago na yan yung reiteration kung sino yung agency na lead agency? NCCA.
NCCA? Oh, NCCA. So, kumusta naman ang NCCA? I have no idea. Kasi yung batas, maganda yan eh. Yan, yung yan. batas. Tama yung Pero direksyon na pinupuntahan mo. implementation po ng batas. Ang dami nating batas eh. Ang lagi nating problema yung implementation yan eh. Okay. Yung Maharlika Fund, batas yan. Lahat po. IPIRA, batas. Nandun sa implementation, puro provisional authority. Mga ganon. Correct. Nagkakadali-dali eh. So, kailangan balikan din yung organization ng sa National Commission on Culture and Arts. NCCA ba? NCCA. Natutuwa ako kasi marami silang dinagdag pero yung mga pet provisions ko di ginalaw. Yes. Has always I'm been very, naman. very happy with Palo this. to. Tapos, pero this requires explanation. Kailangan yung mga LGUs NCCA, humanda na kayo. Kailangan mo magpaikot ng lectures all over the country to the LGUs. Kausapin natin DILG about this. So, kasi tama si Boss Conrad yung implementation ang problema natin. Explica kung anong parameters, what is cultural, what is yung requirement ng heritage lists, 2010 pa yan. Tagal na niya. Kita mo? Hindi ka. Nag-issue pa ang DILG ng memorandum o reminder kailangan nyo ng mga lists ninyo. Bakit natin kailangan ng lists lalo na yung for places like Metro Manila? Kasi pagka may real estate developer dyan, tapos sabihin, maganda tong property na to. Okay. Tanggalin natin yan lumang bahay na yan. Tanggalin natin yung lumang bahay at magtatayo tayo dito ng kondo. Doon sa batas, sa 2009 na batas, nire-require nga yan na once nasa listahan yan, i-annotate na yung titulo. Okay. Para third parties are also informed. May ganitong bahay yan. Right. So it will not be easy anymore. So, developer, may babalakin doon. Pag konsulta nyo sa LGU, hindi po pwede. Nasa listahan po yan. So magiging standard procedure na pagka may gagawin, may papalitan, and so on, hihingi muna ng permiso kung ito ay annotated or nasa listahan. Like, ko to, gaya nung yung mga sa Santa Ana, ay sa tabing ilog ng Pasig, gusto niyang magtayo doon ng Old World Charm. Isang condo, mixed use pare. Ano ibig sabihin ng Old World Charm? I-combine niya yung What is the old world? The new technology within your... Ganda ng Maynila. At collaboration with the modern developer. Teka, kikita ba ako dyan o hindi? Hindi. Kailangan kumita siya. Kikita siya. At saka yung LGU. Kailangan kumita siya. Ngayon, sasara namin yung parte ng ilog na yan. Dahil syempre dyan yung aming, lalagay namin yung marina. Ano yan? Yun, ganon. We will always go back to the data. Always. Yes. Okay. In every activity, laws, etc. and everything, rules. etc. Ano ba nangyayari on the ground? On the ground, what is your So data? kailangan mo ng data dyan. For Tama. example, dito sa matagal na to, yung sinasabi nga ni Trixie, 2010 nga, mayroon na listan heritage sites Tanongin mo bawat LGU, there are about 1,495 municipalities at saka 87 provinces. And then umaabot na almost 200 cities. Ilan sa kanila meron data tungkol diyan? Naku po. O kaya naglagay man lang ng isang Very demanding naman doon yun. sa tourism. Meron kasi every LGU has a tourism and Council, culture, etc. Culture and Arts Council. Meron silang council. Required yan ng DILG. Required yan. Sino doon ang cultural, yung naglilista man lang, ang trabaho lang niya year in and year round is to list. Or to inspect din kung ano nang nangyayari dito sa mga sites na to. Tapos nagko-coordinate with the tourism officer para nagiging bahagi ng kanilang programa. Ng tourism plan nila tsaka ng kanilang organization. Baka ngayon ang identified itong tourism ito marunong talaga ito. Cultural marunong nag-aral siya. The next round nagkaroon ng bagong administrasyon, yung yung janitor na. Ganun ang nangyayari. Halimbawa ngayon, meron agriculture, these are devolved services. Ngayon, agricultural officer, totoo ito. Talagang municipal agricultural officer, MAO. Yan ang talagang trabaho niya.
at saka talagang agriculturist siya. The next round, natalo yung mayor na yon, halimbawa, ay yung agriculture officer na yon, wala na yon. Clerk na. Yung ganun eh. Kaya, how are we supposed to deal with this kind of issues? Di ba? Ngayon, sana merong ganyan na listing ang DILG. Gawin na nila. O kayo Kausapin natin si Sec. kausapin natin si Sec. Starting today. This year, 2023, by year end, I would like to have a listing of all of the officers designated as tourism and culture, agriculture, etc., 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 etc. Yan para meron kang monitoring. At saka itong mga ito, bibigyan mo ng lecture eh. Hindi ka naman pwedeng, maski na ba nag-aral ka ng ano eh. Kailangan mo, meron ka rin naman guidelines. Ito yung mga bagong guidelines. Ito yung pinirmahan ni Presidente. Ito ngayon ang pangalan natin. Pero totoong lecture yan totoo. Hindi lecture-lecturean. Hindi yung para kang nag-ano lang. Kasi ngayon, required umattend ng mga seminars. Ayun. Napaulit-ulit lang. Halimbawa, bankero ka. Ang may requirement ng BSP, every year meron kayong attendant. Laki na racket niyan doon sa mga lecturer. So, sa cultural, pwede po yan eh. Pero ang daming research group na ngayon eh, na pwede natin itap. Culture natin sa pagkain. Culture, ang dami po sa pananamit. Okay, sa mga laro. Ang dami natin. Drinks. Ang dami natin pwede i-research. Ang dami natin pwede i-impart sa ating mga kababayan. Siguro when naman it comes to sa this. NCCA at saka sa Department of Meron naman siguro sila niya. Meron naman siguro sila. Hindi ka magkapapasiguro. Hindi naman, You'll be surprised. hindi naman lahat yung mga nandiyan ng mga experts outstanding eh. Kagaya ni Jeremy Barnes. Totoong experts to. Ito si Barnes, totoong expert yun. Outstanding. Outstanding nga eh. Pero napansin ko yung batas, palang konti, ang minimal ang participation ng National Museum, ha? Dapat, Charan! kasi minaximize na nila dun sa act nila eh. Ang dami donate sa National Museum ng mga private collection. They don't like kasi to participate dun sa mga enforcement na ganito. Kasi nawawalan daw sila Puro ng donation lang gusto sponsors and nila. donors. Donors lang. Kasi yung ibang mga donors, sila yung hoarders ng cultural property. Dami nagde-donate sa kanila ngayon. Actually, dun sa sa lumang batas na pinatanggal ng National Museum, may visitorial power yung director ng National Museum. This was in the law since 1968. Pina-reiterate ko yan dun sa batas sa 2009. When the National Museum created their own law, nawala na yan. Wow, napaka-intertwined pala ng potential dito. So for example, this real estate developer is a patron of the arts, of the culture of the arts, both in the LGU at sa national and wants to set up an old world charm township by the river. Remind me about that old world charm. May pinanggalingan yung statement, yung term na yan. And so meanwhile, yung LGU naman, when increased real estate value at tax revenue is a question. Okay lang. And with the with the cultural aspect of it. At pag inano mo siya, yung bang kinontra mo siya, pumunta ka dyan sa aming lobby. Nakikita mo yung malaking mural niya nung kami ni First Lady. First Lady niya. Andun sila, meron silang malaking artwork doon na with their likeness. Ito ang ginagawa namin sa Parañaque. Sorry. Sa Parañaque. Meron pwede sandali lang to, singit ko. Kasi napag-usapan natin yung bagong batas na pinirmahan ng presidente. Meron din siya pinirmahan batas po ngayon na mandating the Department of Health na magtayo po ng specialty centers regional. Ibig sabihin yan, government-owned and government-run hospitals. Kamukha po nung nandiyan sa Quezon City, yung mga lung center, kidney center. Okay. Ang priority po ng mga specialized centers na yan, regional yan po ang utos ng batas, regional. Ibig sabihin yan, malakihan yan. Hindi po barangay, hindi city, region.
Bawat region magkakaroon po ng cancer center, heart center, lung center, kidney center. Ay, yung specialty hospitals. Specialty hospitals. Salamat po Meron pang kasi. kasama pong trauma and burn. Okay, may mga Pangako ganyan niya po. yan. Zona 1 yan. Orthopedic care. Yes, happy Okay, ako dyan. infectious diseases. Meron po mental health. Swerte kayo mga senador. Meron na kayong Walang hiya. Huwag mo naman i-leave out yung ating mga kongresista. yan po mga national specialty centers yan. Okay? At yan po yung bagong batas na pinirma ng presidente. Sana nga magawa to, pero sita ko lang dito. Meron palang ganyang bagong batas. Bakit natin binawasan ng 10 billion yung fund sa budget ng Department of Health na yung po pagkukuhanan para makapagpagamot ang mga kababayan natin dito sa mga specialty centers? Binawas sa DOH? Yung DOH, binawasan ng 10 billion. Yeah. Yung 10 billion na yon kinuha dun sa fund For the specialty. Hindi ganito kasi. na yung fund na matatap kapag may nagpunta dyan sa mga specialty centers na mahirap at walang panggamot, doon sila pwedeng kumuha ng fund para matulungan. Bakit nga ba binawasan? Dahil wala pa yung batas. Hindi. Hindi. Wala lang. Ano? Dahil walang pera. Wala lang. Kasi, ano yan? Baka yan yung infra. Kasi habang wala pa yung mga specialty centers, yung transition period, di ba? Sa Quezon City. Yung No, complex. sa regions. Laging may budget yan. Yes. Yung may budget yan na yung fund na pantulong sa mga indigents. Indigent Yes, fund yes, yan kung tawagin. Yun ang binawasan ng 10 billion. Hindi yung infra. Hindi. Hindi, meron na kasi. Yung indigent fund. Oo. Hindi, ganito. Hindi ko alam kung directly masasagot yan. Merong transition period. Doon sa transition, sinundan ko talaga to kasi favorite ko to sa ng presidente. Yung regional specialty hospitals. Habang hindi pa natatayo yung separate buildings for them at yung buong facilities, Okay. because the president knows it will take some time, ang DOH is to set up these specialty centers in existing government hospitals. Sa meantime. In the meantime. So, yung batas na to ensures na meron na yan sa mga ospital o DOH gawin nyo to. Kaya lang yun nga, medyo bad news yan yung No, bawasan. fund for the it's not indigent. about the facilities. It's about the budget. use of this particular money to For support yung indigents. Kasi pupunta ka doon, halimbawa, Okay. magpapa-heart operation ako, ang kaya ko lang pera is 10,000. Ang heart operation is 50,000. Doon ka kukuha ngayon. Sa fund na yan. Oo. Ang aking tingin dyan, baka inilagay sa ano eh. Sa iba. Hindi, baka inilagay, it will still be in an assistance fund, in a sense. But baka ibinigay sa ano, baka ibinigay sa either, kasi ang mga ano. Hindi, talagang ang mga- hindi overall budget ng DOH. Binawasan talaga ng 10. So hindi lang inilipat, binawas talaga sa overall Saan budget. yan? Dun sa... Tapos kinuha yung bawas na yon doon sa fund for the indigent patients. Oh my gosh. Yun eh. DBM yan, no? Ito yung sa... DBM, ang Kaya nag-decide nga, alam yan. mo kasi- Decision ng DBM. Alam mo kasi, baka yung indigent fund na yan, yung para sa indigents, ibinigay na sa, kasi ang mga ano, mga LGUs binibigyan niya. Okay. Ang members of the legislature binibigyan. Aha. Na halimbawa ikaw, meron ka lang letter guarantee Okay. that already Pwede ka nang provides you. ano doon. Oo, something like that. Baka ganon. I don't know. Aha. Kasi usually merong ganun eh. Diyan nga dati nagkaroon ng problema ang dati si Congressman Bagatsing, si Amado. Kasi meron na allocation para sa members of Congress at that time, tigta 10 million for indigents. Okay. Yun daw binawas. Ginamit siya. Kaya daw hindi na kailangan ng DOH dahil doon sa vaccine. Oo, naintindihan ko yun eh. Kailangan bawasan eh. Dahil napakalaki nga na naging budget ng DOH noong panahon ng COVID. So kailangan bawasan ngayon.
Kasi hindi na COVID eh. So hindi na nila kailangan. Ang tanong ko po, bakit doon kinuha yung bawas? Sa indigent fund. Sa indigent fund. Pero ang sagot na niyan ngayon is since may bagong batas, kailangan mag-allocate ang Kongreso ng budget para dito sa bagong batas. Special Normally yan, 'di ba? Yung ilalatag ng DBM na National Expenditure Program, sinusundan niya ng Kongreso. Iniimbestigahan lang nila, nagka-question lang sila during the budget hearings kung tama ba 'to. Pwede silang magbawas. Pero yung magdagdag beyond the National Expenditure Program, pinagbabawal yan ng ating saligang batas. Meron silang konting palugit. Pero ito, mag-cure yung 10 billion budget deficit if Congress will supply that under this new law. Ibig sabihin, pwede siyang wala dun sa sa matadagdagan NEP. yung Department of Health budget. Dapat. On top of the recommendation of the Department of Budget and Management. Correct. Kasi yung reco nila, It will not happen. It will not. Mahirap, ano? It will not happen. Kasi may bagong batas kailangan pondohan yun eh. Ang mangyayari dyan, even that particular effort will not happen. Unless nga, i-reconcile mo, sasabihin mo, hindi, wala nang indigent fund dyan dahil PhilHealth na magbibigay. O kaya, yung indigent fund na yan, ibinigay na namin, dinistribute namin to various, it will still be used for indigents. Pwedeng ganon. O kaya, ang sasabihin natin, itong allocation nito for the department... Hindi binawas pa rin, Jonathan. Kaya nga. Hindi nilipat eh. Binawas, tinanggal talaga. Kaya nga, ang ibig sabihin... Yan ang malaking question. Ang ibig sabihin nun, yung indigent fund, supposed to be 10 billion, ganyan, will now from other sources. Ayan. Yan ang pwede mangyari dyan. Ang problema, saan nila inilagay yung 10 billion? Wala nga, tinanggal lang. Kaya nga, saan hindi nila? naman nilipat, tinanggal lang. Tinanggal. So, mayroon pa. Wala nang pinaglipatan. Kumbaga, magtatawag ako, nahihiwagahan ako dyan. May pagkukunan na ngayon ng indigent fund. Saan nga kukunin? Yan sa kukunin. Meron siguro. Yun ang alamin natin. Over the rainbow. PhilHealth, kayo ba sagot dyan? Ganon. Teka, sino sagot dyan? Kailangan yan eh. Bakit yung kailangan? Yun yung tatanggalin. Bakit hindi yung flood control projects ng tapyasan? Ngayon, yung mga diba? Yung mga pera para sa mga new hospitals, etc., that is a separate issue yan. That will really have to be funded. When is this going to be funded? Ngayon ba yan? O next budget? Or what? We don't even know. Or will it be a PPP? Pwede rin kasing ganun. Hello? Pwede rin sila mag-PPP. Yes. Which is happening. Kasi Which is happening. Halimbawa. Hindi, maski na. Halimbawa yung o kaya, halimbawa yung sa cancer, center sa PGH. Yan ang nangyari. Private sector yun. Private sector. Pwede yun. Oo. Pero hindi libre doon. Hindi. At walang, pero siguro may mga foundation na tutulong dyan. Pero private initiative yan. Merong set aside na certain portions for indigents din yun. But anyway, yan pong batas na yan na magkakaroon ng regional centers, yung specialty centers. Long overdue. Long overdue yan. Panahon pa po ni FM, yan na talaga ang plano. It took us 40 years. To create a law. Kaya akala ng mga tao, mabuti nga, batas na ngayon. Mabuti na. Dati, programa lang to ni Imelda. Yes. Ngayon, batas na. Ngayon, batas na. Obligado tayo ngayon. Yes. Now, we have to do it. It was ahead of its time. Obligado tayo ngayon. So, magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Dental din daw. Ibalik ang dental, sabi ni Ma'am Fatima. Yun nga po. Maganda yan sinasabi niyo. Balik ang dental sa nyo. public schools. Matagal na yan. Matagal na po. Tinanggal po nila Cory yan eh. Meron dating Bureau of Dental Services na nasa Department of Education. Nawala yun. Nawala yun, tinanggal ng panahon ni Cory.
Ang pwede nga gawin dyan, Ano maski na yung sana justification? district-wide. For Ano removing yung it. justification for removing the dental care sa public schools? No? Sa schools. Kasi kami, meron din kami nun sa private schools. Hindi ko alam. Kasi required Ang siya alam nun. ko noon, Required na school nurse, may required mga school dentista dentist. umiikot sa mga Oo. public schools. Oo. Pwede kang gawin, Panay check up yan. Pwede kang gawin by district yun. Imbis Alam na niyo per po school. ngayon, one of the leading causes of absences, yung toothache, dental problem. Oo. At saka tayo ata worse in Asia. Yung problem po ng caries na sinasabi, tayo worse. Alam ko po yan kasi gumagawa ako ng press release ng dentista. Medyo nababasa-basa ko yan. Pero, may naghihiring pa ho doon tungkol doon sa namatay dyan sa nabotas, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang hearing dyan ng Senado. Actually, parang Senate Bureau of Investigation. Sabi ni Jonat. Ang totoo po dito, dapat talaga yung kaso niyan, yung investigasyon niyan doon sa police. Bakit sa Senado nagkakaroon ng investigation? Okay, sabi ngayon ni Bato, cover up daw talaga yan. Alam na nga natin yan sinabi na nga ng Internal Affairs yan Kaya nga na-dismiss na yung yung hepe ng nabotas Kailangan conspiracy. Hindi pwedeng nagkaaregluhan lang. Cover up. Cover up talaga. Mamaya may nakikita ka na dyan. Ano yan talaga kasi... Hindi, tingin ko yung mga ganyang kaso. Hindi. Sure ako. Yung mga ganyang kaso when the Senate or the House suddenly become investigative bureaus, they're avoiding certain issues. So, dito na lang. Ito na lang ang bakbakin natin. Easy target low-hanging fruit to mga to Balatang natin sila. Kasi nakita sa social media, galit na yung mga tao. Sige, kampihan natin ang bayan dito. Kiber naman ako kung hukuman ang dapat gumagawa nito, di ba? Intensified yan. Yan. Intensified. Kagaya yung dalawang retirees na nagbunot ng baril. Yan ngayon. Meron na naman bago ngayon. Major. Namitin yung bago? Hindi, may bago ng may bago ng info about that. May Kasi bago nakita info, matagal na yun na inano niya yung rider, yung pala, na binangga siya o nasagi siya ng dinidisarm niya. Disarm niya. Yung isa, parang sila may baril Noong una din, nag-explode na naman ng social media. Sino ba to? Nanutok na naman ng baril. Yung pala, dinidisarm niya. Yung rider. Yes. Meron din baril yun. Pareho silang may baril. Pareho silang may baril. So, tama sa training yun. I-disarm mo. Pagka Bakit may baril yung rider? Pareho sila. Pareho sila. Ang tanong, lisensyado ba pareho? Kung parehong hindi, we're looking Pero at three cases matagal na ba yun? here. Matagal na yun. August 25. August. Ito, this month Kailan lang? Kailan lang? A few days ago. Last week. Last week. Kaya lang. Pero, na-video rin. kasi, parang mag-iimbestigasyon. Kasalanan at syempre, ang ilalabas lang sa social media dahil yun. maikli ang attention span, yung portion na yun, and yun yung beef ko as a defense counsel. Okay. Ang lalabas yung most inflammatory part. So lahat ng yung buong publiko, gusto na yan, i-burn at the stake o big T na yan taong yan, hindi yan dapat tanggalan ng lisensya, tanggalan ng trabaho, tanggalan ng buhay yan. The mob rule, no? Correct. Ang dami nang sinabi. Pagdating sa hukuman, dun mo makikita yung buong video and the public doesn't see that. Yan. Paano yan? That's why before I used to take on these cases. Siya talaga nagbangga doon sa kotse. May mga ganyan. So what I'm saying is that, Eto po kunwari, dun sa road rage. Si Willie Gonzales, yung nagigitara. Ay, hindi pala. Yung nagkasa ng baril. Yung nagkasa po ng baril. Kinasuhan na raw po kahapon. Hindi, dapat lang kasi nanutok siya Pero ang tanong is... Pero lang po, alarm and scandal lang daw yung kaso niya. Hindi na yung hindi na yung... Pwede. Ang po niya, meron lang siyang multa na 40,000. Tinaasa na yan Hanggang 30 days lang po ang kanyang jail time. If may ipapataw.
Kasi pwedeng or yan Kung makakonvict siya. Tsaka or. Yun lang po, magaang lang yung kasong isinampa sa kanya. Correct. Okay. So, yung mga ganyan. Ako, Ano yan? Kaduda. nasaan daw yung nagbibisikleta? Oo nga, kasi ayaw niya mag-testify. sinasabi ng iba, dahil baka siya nga yung nakabangga talaga. Because there are two crimes. Siya nakabangga talaga. So, nung inareglo nila yung isang crime, ngayon, merong karapatan si rider na magkaso on the second one. Okay. Pero pwedeng, ibawiin yung Hindi, kasunduan nagkaso na dun nga sa Quezon una. City. Oo, sinong witness nila? No, wala. Kaya nga, nagpa-call out si Mayor Joy na kung sino man nakakaalam ng whereabouts itong bigay alam sa amin, pakisabi sa kanya na handa namin siyang tulungan, ginagano niya. Dahil hindi nila makita. Siya is not coming Yung forward. pangalawang video naman, yan daw nangyari sa Osmeña and bago lang yan, Pasay Road. Yan na ngayon, 25 Oo. Yun yung sinasabi Yung nakasakay yung dinidisarm niya. Yung pala dinidisarm niya pa. Yun yung dinidisarm He was niya, trying to may- disarm. Pero ex-police dito, hindi. Ex-army. Ex-army. Major Ex-army. dati. Alam mo, yan na nga sinasabi natin. Pero hindi siya bumunot ng baril. Meron lang. Dinidisarm niya muna. Tapos Bago niya nung bago. tsaka siya na bumunot ng baril. Ayan na nga ang sinasabi natin. Marami ngayon binaviral. Inuupakan ngayon yung ex-army. Marami ngayon bumaviral. Na? Kasi, it has become a show. In a sense. Huwag mo natin pag-usapan tungkol sa mga rise, tungkol sa mga maharlika, tungkol dito sa mga nangyari. Ito ang pag-usapan natin. Yes. Ang laking ito! Akala mo talagang buong mundo mayayari na. Yung gano'n. Huwag natin pag-usapan na hindi tayo nakagawa ng 1 million units ng housing. Mga gano'n. Ay, naku po. Nag-hearing yan sa Senado. Oo, hindi natin pag-uusapan muna yan. It's It's wishful thinking. Kasi daw po, maski makapagpatayo ng bahay, assuming na maka 1 million, kaya bang bilhin yan ng Pilipino? Okay. Kaya po yung housing na program natin, mukhang hindi bagay sa situation natin. Housing? Oo. Yung magtatayo ng bahay tapos bebenta sa ano. Ang kikita dyan, yung developers. Kasi babayaran ng Pag-ibig, yung developer, tapos Pag-ibig sisingilin sa tao. Yung Pag-ibig ba makakasingil sa tao? Tapos kung may issue pala sa lupa, ipinapasa lang dun sa bumili. Ayan. So, kita po ang developer dito. Napakaswerte ng mga... This is a developer-centric operation. Totoo yan. Hindi naman po. Maging regular housing, Kasi maging naman po, hindi naman low-cost pwedeng malugi housing. sila. Hindi naman kaya ng gobyerno lahat yan. Bakit hindi po ganito na lang yung style ng Singapore? Magtatayo tayo ang Pag-ibig ng mga Units. units. Tapos socialized yung rent niyan. Diba? Para disente naman yung titirhan ng mga tao. Hindi nila Hindi kailangan sila bayaran. nag-squatter. Hindi nila kaya... Sa squatter nga, nagbabayad ka pa din eh. Oo. Merong puntong yan, yung mga siga doon. Slumlord. Yan. Di ganun na lang gawin natin. Tapos may mga point system yan. Di ba? After 3 years, Kapag maganda na ang kumita ka, nakapag tumipa ka sa tumiba ka sa pagbenta ng lugaw. yan. Okay. Dilipat ka na sa Meron iba, na. bigyan mo naman yung iba dyan pagkakataon. Hindi ako makahirit kasi tungkol dun sa developer issue eh. Kasi Ano? nakakahiya humirit eh. Bakit? Paano yan yung secretary? Ay! Ikaw naman. Ano po yun? Nasa-set aside ko po yan. Tama yan. I am a developer. When I am the secretary. I am the secretary. I am the secretary. Secretary. Hindi ako developer. Ang gawin natin, yung para rin yan sa rice tarification. May paano? tiering. Rental muna Okay. para itayo mo na yan. Those who can afford, buy. Buy. Pero, damihan natin ang rental properties. Pero pare, Na government. do we have enough resources to build this many? Ang resources po natin ngayon, palagay ko dapat i-prioritize muna. Yung nando sa talagang yung nasa babang-baba. Ika nga sa laylayan.
Sorry, I had to use that word. Parang ganda na ng pasok ko eh. Isa laylayan. Ganda na ng pasok. Eh, biglang nilaylayan. Lalay-lay Pures talaga of the ito. poor. Ikaw naman eh. Lalay-lay ako. Binabaril mo agad ako eh. Ganda na nga ng pasok ko eh. Dito tayo sa rental Yung mga, properties. yung Rental properties. magtayo po tayo para doon talaga sa mga halimbawa, priority. Yung mga nakatira sa mga riverbanks, naku po, kakaawa. Nakita nyo ba yung papasukin mong mga, parang ang papasok ng lungga? Oo. Oo. At saka may mga level Oo. yun sa riverbanks. Meron. Diyan, pumunta ka sa Guadalupe. Pare, yan ang mga priority natin. Tanggalin natin sila doon. Pero magtayo tayo ng mga shelter housing, units na subsidize ang rent. Correct. Rent Sabi mo, lang pag po. nakaayos na ang buhay nila, din pwede silang lumipat. Yun, Yes. merong ganong Tiring nga, scheme. tiring eh. But May here's ganong the thing, bro. scheme. Alam mo, sa Ay, Pilipinas, hindi Hindi umubra lilipat yun. yan? Nung isang araw lang nanonood ako yung bagong nila Tito Vic, nila Tito Tito Sen. Vic and Joy. Yung sugod bahay. Sugod Abay, bahay. mantaki mo, sinugod nila yung bahay. O saan ang bahay mo? Kasi susundan nila Jose Manalo. Alam mo kung saan nakatira? Doon sa fire station. Oh my. Tapos doon sa fire station, ilan Naglagay. silang pamilya Oo, doon. ilang pamilya Tapos, bakit kayo nakatira dito? Dahil dating bumbero yung Asawa niya. asawa, yung tatay. So doon na lang Hindi na sila tumitira. Kahit ano nasa MWS. Eh kasi nga walang choice. Sa MWS, ganun din eh. Hindi, Eh, yung kung iba bigyan mo kasi. ng choice siya, titira ba sila Hindi, doon? correct, Ayoko nga tumira doon. Parang sa Bucor din yan. Sa Bucor. Alam mo, Doon na sila susuportahan nakatira, din hindi yan sila ng ano umalis. suportahan din yan ng PIDEA. Alam mo bang hindi ma-raid yung mga yan? Oo. Ang hirap yun eh. Kaya nga dati, di ba, humihingi ang NBI ng helicopter? Oo. Kasi hindi mo ma-raid yan. By the time umabot ka dun sa, Wala na. sa gitna, Alis na sila. either nakatakas na o kayo yung patay. Nakuyog na kayo. Nakuyog na kayo, So, naabangan na kayo. nakakreate tayo talaga ng how do you call it? Colonies Law eh. enforcement proof areas. Mga colonies, mga Pero colonies. Kaya galing nga, natin nga, si Secretary, ang ating kaibigan, si Pusaro, yung sinasabi naman niya, lower amortization with participation of the government. You know. Alam mo, ang worry ko is that some families, hindi sila makalabas dun sa ano. Developer na naman ang kikita dyan. Pag ganyan bebenta mo, Hindi. naku po, kinakabahan. Grabe kayo. Hindi, yung isang Developer na lang. market po. Sabi nga dito eh, swerte na naman ni Cynthia rito. Ay, nako. Sa ganyang scheme. kaya nga suggestion na nga, tiering na nga. Ito, Yan. gagawa kami ng 500,000 na rental units. Na-subsidize. Dito kayo. Para dun sa mga nasa ano. Distributed all over sa ano. Huwag naman layla. Tapos na yung laylayan. Gumita. Tsaka saan to? Sa city o sa labas? Malaki ng na city? kinita niyan. Saan to? Sa city o sa Napanood labas? Eh, all over the place. All Ah, over. Oo. Lahat naman ng parte ng Pilipinas, Meron pero informal ganon. settlers. Informal settlers. O, diyan, lalagay mo na dyan. Kahit sa yung mga probinsya. informal na gusto nila magtanim, edi bigyan natin sila ng homestead. naman. Yan, ganon. Yun ang Pero hindi rin kanila yun. Yun na nga eh. nakalist din yan. Nakalist din Tapos yan. Hindi po i-regulate pwedeng natin pamigay tayo ng pamigay ng lupa. Wala nang lupa by Walang the time. dole out. Wala na yan. Walang Wala nang lupa dole out. pagbigay tayo ng bigay. Eh kawawa sila Cynthia kapag Oo, wala yan. binibigyan ng lupa. Saan na sila? Saan sila magtatayo? magde-develop? Kawawa naman. Kawawa naman. May molds naman at condo. Hindi, ang worry ko rin sa rent subsidized, Oh, yeah. yung pamilya minsan hindi makaahon. Bakit? Dahil sa healthcare natin. Once lang, one family So, member konektado yan. matamaan dyan Oo. at hindi kakayanin sa Hindi na PhilHealth, makakabayad. baon na yan sa utang. O, may rules dyan. Na kapag may mga extraordinary circumstances, babawasan yung points mo. May point system yan eh. Sa Singapore, ganyan na system nila. May point system. Okay. Nakatira ka sa isang Subsidized. flat. Subsidized. Heavily subsidized. Okay. Nagkataon, minalas ka. Hindi ano. O madidelay yung pag-graduate mo. Oh. Ganun lang. Hindi ka naman pepersahin na... So on a case-to-case Saka yung ano, basis, meron silang... Oh, meron. Kasi ang purpose mo dyan, titira lang ako rito, pero In the pag meantime, kumita ako, alis Alis talaga na ako dito. Ang hindi rin... Ganun ang mentality ng mga Hindi, nakatira tsaka pride doon. naman ng mga tao. Oo. Iya, ano At nila. saka hindi Pupursige ngayon yan. Pupursige mag-upgrade. Hindi ako pwede nandito habang Hindi buhay. pwede. Dapat maging Chot Reyes din ako. Oo.
Yes. Merong Learning is more important than winning. Hindi nga, lot of factors nga siya. At saka hindi pwede dyan yung sinasabi mo. Pare, yung sinasabi mo, Joel. Ito, rental unit. Halimbawa, hindi po pwedeng lahat kayong pamilya, nandoon na kayong lahat. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede, pare. Oo. Hindi pwede. Hindi kasya. Hindi kasya. Pero nakita nyo ba yung mga, maski maliliit na kwarto ngayon, Ang dami to. sa interior design ng mga makabago, Kaya. ang dami mo pwedeng gawin. Yan na ngayon eh. Kasi kailangan ang mga bahay ngayon maliliit na lang. Kasi that's the eco-friendly way of living. Smaller footprint. Smaller footprint. Pero yung maliit na space mo, marami Ang dami kang na pwedeng pwedeng gawin because of the interior design. Bagong Hindi na kumakalat kagaya ng ngayon. dati. Oo. Na-cluttered. So magkakaroon ka pa din ng kumbaga quality of life. Kahit na nasa isang mumurahin na maliit lang. Oo. Hindi ba pwede yun? Kesa may benta natin yung bahay at makikita lang developer. Hindi, tsaka hindi lang yun. Binenta mo yung bahay after 2 years, naiwanan na dahil hindi na kayang mag-amortize. Ayun, patay na yan. Patay na. So now you have a financial problem. Yan. Financial institutions you will na have ngayon. to hold it. Oo, Patay ka financial na. institutions na ngayon na may... Kagaya na Kasi yung 1 million homes, it's such a doable, at least ang ganda pa ng Per year yan. Ganda ng optics, ha? Per year. Lagi kang nasa dyaryo niyan eh. Yung binaground 1 million! May inuhukay ka lang eh. Dyaryo na kagad Tapos eh. nakahalata na si Presidente. Sana naman may sa susunod. Sa susunod, Di ba? Yung puro groundbreaking. Grabe, nagulat ako sa comment ng presidente Nakahalata na na si yun. PBB. Mukhang puro palabas lang to, ah. Sana naman. Nakahalata iba. din. Hindi, kagaya na yung holding the bag sa real estate. Oh, totoo yun, pare, problema. Pare, sinasumo. 60 billion. The last time I heard, 60 billion ang housing assets nila. So why do they keep on doing it? Meron pala Wala silang na ganyan daw. napakalaki. Pag-ibig na. Pero they're holding the 60 billion. What? Pesos Kasi worth hindi of nakakapag-amortize ka. patay. So nagfe-fail yan. Yung programa. Yun na nga Yun eh. ang problema Kasi dyan. pipilitin mo for them to own. Hindi naman kaya. Nga eh. In the end, you have a Lalo na problem. ngayon. Kaya kailangan work out yan. Pero sana lang, mabuti nga, nawala na si Alex sa ka-optics eh. Siguro napagod. Yung team niya, napagod baka na. nagbakasyon yung Baka napagod PR na team. muna sila. Otherwise, Napagod. kasama sa ka-optics yung mga yun. Baka nakahalata na silang na araw-araw natin natitira. Alam mo sa Content gobyerno, natin sila maganda yung araw-araw. optics eh. Talagi ka nasa dyaryo. Dyaryo. May math na involved. May nangyayari, numbers ka, kumbaga, may numbers ka nangyayari na- sa'yo. Numbers. As Ngayon- if something's happening. Oo, as if something's happening. Eto last siguro na topic na. Hindi na muna daw itutuloy yung bike lane na magiging sharing. Sharing. Yeah, tama naman. Sa motor. Kawawa naman kasi yung mga siklista kamukha ni Trixie. Di pare-pareho Baka magkabunutan din ng baril dyan sa Sa EDSA, sa EDSA. Yan po kahabaan ng EDSA. Ang haba niyan. Oo. Ang dami nagbibisikleta dyan, nakikita ko. Lalo na yung galing sa mga construction, makikita mo. Correct. Grabe, ang lakas ng katawan, tumitirang. At saka, Kumakat talaga yan sa highway. Saan ang galing yan? Engine show, sabi ko. Alam mo, 2 beses na ako nabangga ng siklista, ng bisikleta. Bisikleta talaga. Ang Nung sasakyan una, mo? paliko ako sa Aurora. Hindi siya nakatingnan dun siya sa naka-counterflow siya on the other lane, on the other side. Iilagan mo Ano, naman kasi siya eh. Yun ang- tapos nakatigil ako kasi pinapwesto ko nung nakapwesto ko dahil magkakaliwa na nga ako. Okay. Tapos hindi siya nakatingin. Talaga literal hindi siya nakatingin. Meron siyang tinitingnan sa likod. Tumama siya sa kotse ko. And he tumbles over the hood. Buti naka-helmet. Oo. Hindi naman siya nasaktan. Hindi, ikaw naman. Baka naman nagpa-practice yun sa gusto ni Jonat. Tour ng Pilipinas. Ay, ganun ba yun? Yan. Ay, ano? Baka nagpa-practice. Hindi nag-attempt pa na sabihin na kasalanan ko eh. Sabi pa? Oo, bakit hindi kayo bakit hindi kayo nakatingin? Sabi ko, ako pa talaga sasabihan mo? Ako talaga, ha? Tapos,
Sabi ko, sige tawag na lang tayo ng pulis, i-settle natin to sa sa court, araw-arawing kita. Ito sinasabi ito sinasabi niya. Pondo pa ang problema ninyo? Pondo? Ito, meron ako. Ano? 40 billion na nakukuha sa malampayan na hindi binibigay sa gobyerno. Ito. Nasaan yung pera na 40 yun? billion a year. Kanina napupunta yung mga yan. Kanina share ng government sa Malampaya. Wala na yan. Number 2, yung mga nakuha na ng mga nag-overprice na water at saka power utility. Kuryente, Na hindi nabibigay sa gobyerno. Yung hindi nagbabayad ng taxes ng mga hoarders. Dami nito. Ed naman. which reminds Ed me. naman. Maawa ka naman sa kanila. Nakakailangan ng pera. Mahal na ngayon ng Ferrari. Meron yan mga corporate social responsibility programs na siyang yung Grabe ang pilit natin dito. Grabe. So, bawal pa rin ang motorcycle sa bike lane po. Wag na Yun kayo ibig sumama sabihin dyan. nito. Oo naman talaga Sharing. dapat. Hindi dati nga, gusto ng MMDA sharing na. Meron Na motorcycle sa tsaka Senator bicycle. JB, kasi who is a biker din, ang sinasabi niya, pwede mag-sharing, pero may oras. Kasi meron daw mga oras talaga Na wala walang naman. gumagamit Walang ng bike gumagamit. lane. So, dapat padaanin. Pero ang hirap din implement. Ang hirap implement yan. Nice try. Hindi Senator, nga, pero once and for all, isettle Wala na na natin. Bike lane yan. Oo. Tapos, Bike lane na lang. wala na Tama marami na. pa argumento. Kasi pwede ka naman Because we want to encourage people At saka na magbisikleta. dapat, yan sinasabi ni Trixie, may standard na bike lane. Kasi may mga bike lane, parang ganito. Biglang kakapirang. Eh, tsaka nagka-create ka ng lane, hindi ka naman nagka-create ng bagong space. Right. Hindi lumaki Kinakain yung, mo lang yung space dun sa dumami yung kalye. lanes, hindi lumaki yung kalye. Yung bike lane na sinasabi nilang kailangan. Sa Clark, ang ganda. Hindi, yun naman. The best. Malaki naman Yeah. ang- Talaga yung bike lane doon na. Ito yung bike lane doon. Ang ganda ng bike lane sa Clark. Para ka nasa Europe. At saka ang ganda ng bike lane sa Forbes. Oo! Pero pumunta ka dyan, heads up, pare. May malalaki, may biglang malit. Dati nga. Ito pa yung nagbabike. Oo. Ilang beses ako na ano na ganyan. Accidentify na Ng hanap sasakyan. Galing, actually, ambidextrous. Sasampa sa bangkita. Tapos kaya iangat yung bike ay iilag sa'yo. Ang galing. Ilang beses na. Ayusin naman nyo. Hindi pa, meron nga ano. nga, di ba dati meron tayong pulis na nakabisikleta? Oo. Sa Luneta, nakikita ko nun yan eh. Naka-mountain bike. At saka, ang ganda na yung tsura nila. Panturista nga eh. Nandiyan ako nag-work sa Meron po, wala na tabi ata ng eh. US Embassy. Dati Meron pa sa din. Museo Pambata yung office ko. Yan, may bike lane yan sa Rojas Boulevard. Yung totoo. Totoo yun. Yung most part, yung dun sa sa Rojas Boulevard, meron na yung dun sa beyond the sidewalk. Okay yun. Pero dati, nasa kalye yun. Ilang beses talaga ako nabundol nang hindi ako nakikita ng mga tapos tutumba ka dahil mapapasok ka sa gutter. Oo. Tapos tatama ka sa sidewalk. Magkagater ka. So, ang dami. Posibleng may Kasi overtake sa kanan eh. Yun ang gusto Isa nilang pa gawin. yan. Yun ang gusto nilang gawin. Gusto Which is, mag-overtake hindi nila sa alam. kanan. Ikaw blind talaga. Hindi ka nakikita. Tapos hindi nila napapansin na sumisignal ka. Isa pa yan. Hindi napapansinin yun. Tapos minsan So, balikan po natin. Okay. Bawal ngayon ang motorsiklo sa bike lane. sa bike lane. At may multa pa rin yan. Wala po, tinabla kayo ng MMDA. Yung Hindi gusto pwede kasi din. nila, Thank you. sharing. Thank sharing. you. Tabla po, tinabla kayo. Si GM Artes yan, Thank you po. So, anuhin nyo po yan, na consider that. Oo, hindi- Kung kayo ay Hindi nagmamotorsiklo. pwedeng rason na, sandali lang naman ako eh. Hindi pwede. Wala yun. Marami na pong Saglit nakulong lang ako, sa ganyan. saglit lang ako. Marami na pong nahatak na Baka sasakyan. si sa Sarge halalan. Gonzales, baka ganyan ang nangyari, kaya naghabol eh. Umilit ang ulo. Walang hiyak. Huwag nyo po papansinin yung mga investment Scams. merong bagong bangsang Maharlika BBM. Nako! Ay! Ayan Wala na yan. po! Ayan na! Ay, nako. Bagong bansa Maharlika. Nako. Nang hihikayat daw po ito yung na mga- investments. Nako po, pag yan. Huwag yan, huwag yan. Erase agad. Okay, iniimbestiga na ho yan ngayon ng SEC. Wala pong Okay, ganun. final warning.
O sa Batania, signal number 4 na daw Ako, po. ano ba yan? Mag-ingat po ang Ingat lahat. po tayo. At ano, Kaya nagkakaroon ng scam dyan dahil itong SEC at pare, register sila ng register, wala naman. walang Kahit wala pang pera. Wala. register nga ng register pero aabutin ka ng 6 na buwan bago auction na Yung ng mga sec totoo, ng Yung point mga nun. totoo, pinapahirapan. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. Antabayan ang susunod na programang Ronda Pilipinas with Ma'am Judith Estrada Larino. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.